Si Allen ay isang 30 anyos na hardcore gamer na ilang linggo nang hindi nakakakita ng sikat ng araw, at hindi na iyon nakapagtataka. Katatapos lang niyang makumpleto ang isang laro, ang larong ito ay mag-shutdown na. Dahil wala nang natitirang hamon para sa kanya, naghanap siya online ng bagong laro para lang maipasa ang oras. Doon niya nadiskubre ang isang misteryosong laro na walang katapusan. Karaniwan, ang isang programang kusang nag-i-install ng walang pahintulot ay magdudulot ng alarma, pero sa puntong iyon, lubos na siyang nahumaling. Sinuyod niya ang mga setting, determinadong gawing kasing brutal hanggat maaari ang karanasan. Walang pag-aalinlangan, itinodo niya ang hirap sa Hell Mode at pinili ang hindi pa nasusubukang Summoner class upang mas maging hindi mahulaan ang mangyayari. Tinanggap niya ang mga terms and conditions nang hindi man lang binabasa. Ang hindi niya alam, may isang probisyon doon na nagpapahintulot sa laro na ilipat siya sa ibang mundo. Sa sumunod na iglap, muli siyang isinilang bilang isang bagong silang na sanggol sa isang liblib na nayon. Lumipas ang isang buong taon, at ang buhay bilang sanggol ay mas madali pala kaysa sa inaasahan niya. Hindi siya nagtatrabaho, hindi nagbabayad ng mga bayarin, at inaalagaan siya ng maiinit at mapagmahal na mga magulang. Ang kanyang ama na si Rodden at ang kanyang ina na si Therese ay mukhang isang banayad at tapat na mag-asawa. Gayunpaman, dahil pinili ni Allen ang Hell Mode, alam niyang hindi magtatagal magpakailanman ang kanilang payapang pamumuhay. Matapos patulugin si Allen para sa gabi, itinaas niya ang kanyang mga braso at binigkas ang bawat keyword na alam niya, sinusubukang magpausbong ng isang status screen. Sa kabila ng pagiging isang summoner, wala siyang ideya kung paano talaga gumagana ang pagsasummon. Bago tuluyang sumuko at makatulog, gumawa siya ng isang huling pagtatangka. Sa pagkakataong ito, may totoong lumitaw, ngunit sobra itong ikinagulat niya kaya sumigaw siya. Agad na pumasok ang kanyang mga magulang, pilit siyang pinilit itago ang libro. Nang matiyak nilang ligtas siya at umalis sa silid, muling inilabas niya ang libro. Dumating ang matinding ginhawa sa kanya nang sa wakas makita niya ang kanyang mga stats matapos ang isang buong taon ng pagsubok. Eksakto ito kung ano ang aasahan mo mula sa isang taong gulang na summoner. Lahat ng summoning skills ay nasa pinakamababang antas, bagamat nakasaad sa libro na ito ay gagaling sa paggamit. Nagdesisyon siyang subukan ito, at natutunan ni Allen na sa kasalukuyang antas niya, kaya lamang niyang ay summon ang H-rank na mga insekto at hayop, na tunog napakahina. Bigla, bumaliktad ang libro sa seksyon ng mga mensahe. Doon, natuklasan ni Allen ang isang liham mula sa Diyos ng paglikha. Humihingi ang Diyos ng paumanhin sa pagkaantala sa pagbibigay ng kanyang status book, ipinaliwanag na dahil ang summoner class ay nasa ilalim pa ng pagdevelop, isang buong taon ang kinailangan para matapos ang kinakailangang proseso. Hindi pinansin ni Allen ang paumanhin. Kung pinabilis ng Divine Development Team ang summoner class, malaki ang posibilidad na may naiwan silang flaws na pwedeng ma-exploit, at sabik siyang subukan ito. Nagdesisyon siyang mag-summon ng isang insekto muna, ngunit mabilis niyang napagtanto na wala siyang ideya kung paano i-activate ang kakayahan. Karaniwan, maghahanap siya sa forums o manunood ng tutorials, ngunit dahil wala siyang internet, kailangan niyang umasa sa trial and error. Matapos pag-isipan ito, napag-alaman niya na kailangan muna niyang gumawa ng insect skill card. Nang subukan niya ito, maayos itong nagtagumpay ng walang sablay. Ngayon nakayanan niyang mag-summon, nahinto siya nang dumating muli ang kanyang ina para silipin siya, kaya napilitan siyang magkunwaring natutulog. Kinabukasan, habang abala ang kanyang mga magulang sa kanilang mga gawain, binuksan ni Allen ang kanyang grimoire at sa wakas ay nasummon niya ang insekto. Pinuno ng matinding liwanag ang silid, pansamantalang nabilib siya, hanggang sa isang malaking grasshopper ang lumipad diretso sa kanyang mukha, na nagdulot sa kanya ng panik. Ilang sandali lang, napagtanto niya na ang nilalang na ito ang kanyang summon. Sinubukan niyang magbigay ng utos, ngunit natuklasan niyang, sa kabila ng pag-summon, ito ay wala lamang sa instinct ng grasshopper at hindi kayang intindihin ang kanyang mga salita. Sa magandang bahagi, ang pag-summon ng grasshopper ay nagbigay kay Allen ng boost sa kanyang agility at endurance, na labis niyang ikinasiya. Gayunpaman, ang kanyang kasiyahan ay nakatawag ng pansin ng kanyang ina, at nang makita nito ang higanteng insekto sa sahig, agad niya itong dinurog ng walang pag-aatubili. Sa mga sumunod na araw, nag-eksperimento si Allen sa pag-summon ng mga insekto,
ngunit mabilis siyang nabagot at nagpa siya na subukan ang beast summoning. Nag-summon siya ng isang daga, at muli, inilunsad ito ng grimoire diretso sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, handa na siya at bahagya lang ang reaksyon. Ang daga ay nagbigay ng sarili nitong stat buffs, ngunit nananatili itong hindi matalino, kaya imposibleng makipag-ugnayan. Isa sa mga kakayahan nito, ang Scurry, ay nag-a-activate tuwing iniutos siya ni Allen, ngunit ang kakayahan mismo ay halos walang silbi. Dito niya napagtanto na kailangan niyang i-level ang kanyang mga skills upang makagamit ng mas malalakas na summons. Ayon sa kanyang grimoire, maaari siyang mag-imbak ng hanggang 10 summon ng cards ng sabay, at ang mga buffs mula sa bawat summon ay nagsasama-sama. Sa 10 mouse cards, tumataas ang kanyang attack at HP ng 10, na agad na nagiging mas malakas siya kaysa sa karaniwang sanggol. Sa normal na sitwasyon, madali lang ang pag-level, ngunit pinili ni Allen ang Hell Mode para sa kasiyahan. Ngayon, upang tumaas ang level, kailangan niya ng 100 beses na karaniwang karanasan, na nagtatakda sa kanya sa walang katapusang grinding. Nang gabing iyon, bumalik si Rodden mula sa mahabang pangangaso, basa sa dugo, hindi naman niya sariling dugo. Ipinaliwanag niya na siya at ang mga lalaki sa nayon ay nakapatay ng isang Great Boar, na agad nakatawag ng interes kay Allen. Tinanong siya ni Rodden kung gusto niyang makita ito, at sabik na pumayag si Allen. Iniangat siya ni Rodden sa kanyang balikat at dinala patungo sa pinangyarihan. Ito ang unang pagkakataon ni Allen na makita ang mundo sa labas, at sinisiyasat niya ang bawat bagay na hindi niya pa nakikita. Mas tumagal kaysa sa inaasahan ang paglalakbay, at sa huli, nakatulog siya sa mga bisig ni Rodden. Pagdating doon, ginaising siya ni Rodden at ipinakita ang bangkay ng hayop. Namangha si Allen sa laki nito, nahihirapang maintindihan kung paano ito natalo. Di kalayuan, napansin ng mga karatig na taga-nayon ang pagbabalik ni Rodden at agad na nagpalakpakan, pinupuri siya bilang bayani ng araw. Tinanong ni Allen kung talagang ganoon kalakas ang isang Great Boar. Ipinaliwanag ni Gerta na ito ay isang C-rank monster, na karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 20 lalaki upang mapabagsak. Napakahalaga ng impormasyong ito kay Allen, dahil nagbibigay ito ng malinaw na benchmark sa agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng mga ranks. Gayunpaman, bago pa man niya maisip ang pag-summon ng mas mataas na antas na mga halimaw, kailangan niyang walang tigil na mag-grind ng experience. Pagkatapos ng 10 buwan ng matinding pagsasanay, sa wakas ay naabot ni Allen ang level 2 summoner. Ang pag-angat na ito ay nagbigay ng pangkalahatang pagtaas sa stats at nagbukas ng kakayahan na mag-summon at mag-fuse ng G-rank creatures. Gayunpaman, ang fusion ay kumokonsumo ng malaking halaga ng MP. Sabik na subukan ito, mabilis na tinapos ni Allen ang kanyang hapunan upang ma-recover ang mana at dali-daling tumakbo patungo sa kanyang silid. Nang buksan niya ang kanyang grimoire, ipinapalam nito na ang kanyang maximum MP ay maliit pa rin para may sigawa ang anumang fusion. Hindi maiiwasan ang karagdagang grinding. Pagdating ng 3 taon ni Allen, sapat na ang pagtaas ng kanyang MP upang magamit ang kanyang second level skill. Sa pamamagitan ng fusion system, nakalikha siya ng isang G-rank na ibon na pinangalanan niyang Chappy. Ang pangunahing kakayahan nito, ang voice mimic, ay nagpapahintulot dito na perpektong kopyahin ang anumang tunog, na perpekto para sa pag-distract. Nag-summon din siya ng isang palaka at isang mole. Ang palaka ay kaya lamang tumalon at mag-flash para makalihis ng atensyon, habang ang mole ay mas praktikal, kaya nitong maggawa ng malalaking hukay sa loob ng ilang segundo. Kung ikukumpara sa H-rank summons, ang mga kakayahan ng G-rank ay mas kapaki-pakinabang. Sa wakas, nagsimulang mag-enjoy si Allen sa mundong ito bilang isang laro, kahit na alam niyang malayo pa ang totoong labanan. Sa mga panahong ito, dumating si Karina, ang anak ni Gerta, upang hanapin si Allen, sabik na makipaglaro sa kanya. Ang paraan ng paglalaro ni Karina ay hamanin si Allen sa isang duel. Sa normal na sitwasyon, walang masama rito, ngunit sobrang lakas niya para kay Allen. Kahit na pinagsama-sama ni Allen ang lahat ng summon buffs na meron siya, hindi niya pa rin siya makahabol. Pagtapos ng araw, bumalik sina Allen at Karina sa kanilang bahay. Maliwanag na habang ginugol ni Allen ang nakaraang taon sa pag-grind ng experience, abala rin sina Rodden at Dercia, nagbubuntis muli ang kanyang ina. Dahil hindi kayang gumawa ng mabibigat na gawain ng kanyang ina,
nag-alok si Allen na tumulong sa pag-aani upang mapagan ang pasanin ni Roden. Sa lahat ng kanyang buffs, naniniwala siya na ang kanyang lakas at tibay ay maihahambing sa isang adulto. Ngunit tumanggi sina Roden at Dercia, sinasabi na hindi patas na gawing magtrabaho ang kanilang anak sa bukid. Sinabi nila sa kanya na mag-focus sa mga simpleng gawaing bahay at makipaglaro kay Karina. Pinaalalahanan siya ni Roden na laki rin niya balang araw at kailangan niyang magtrabaho para mabuhay, kaya dapat niyang tamasaing mabuti ang kanyang pagkabata habang maaari pa. Sa simula, nang hinayang si Allen, ngunit naalala niya kung gaano kapagod ang trabaho sa bukid at naunawaan kung bakit walang magulang ang pipilitin ang isang 3 taong gulang na gawin ito. Pinabayaan na niya ang bagay na iyon, na ikinagaan ni Roden. Habang nagpapatuloy ang hapunan, nabanggit ni Dercia na nakita niya si Allen sa likod bahay kanina, nagtatapon ng mga bato sa puno, at tinanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Allen na nagpa-practice lamang siya ng self-defense sakaling umatake ang isang halimaw sa kanilang tahanan. Sa totoo lang, sinusubukan niya kung maaaring makuha ang mga non-summoning skills sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa ng aksyon, ngunit walang naging resulta ang pagtatangka. Pinuri siya ni Roden sa kanyang kasipagan at sinabi na inaabangan niya ang appraisal ceremony ni Allen. Hindi pamilyar sa terminong iyon si Allen at nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Roden na sa edad na 5, sinusuri ang mga bata upang matuklasan ang kanilang mga talento, at ang isang bihira o makapangyarihang kakayahan ay maaaring magdala ng kayamanan at tagumpay. Pagdating ng taglamig, nag-summon si Allen ng grasshopper sa niebe upang subukan ang tibay nito. Nakaligtas ito ng buong araw, na nagbigay sa kanya ng kasiyahan, hanggang dumating si Karina sa labas at muling hinamon siyang makipaglaban. Tulad ng inaasahan, mabilis siyang natalo. Sa gitna ng kaguluhan, nakalimutan niya ang nasummon na grasshopper, na kumapit sa hita ni Dercia. Natigilan si Dercia at nadapa, at dahil buntis siya, seryoso ang sitwasyon. Agad na lumapit si Roden sa kanyang tabi. Bagamat iginiit niya na maayos lang siya, ang pagkakadapa ay nagdulot ng pagsilang. Ipinanganak ang sanggol sa mismong araw na iyon. Inutusan ni Roden si Karina na kunin ang kanyang ina, na dumating at tumulong kay Dercia sa panganganak. Pagsapit ng umaga, tinanggap ng pamilya ang isang bagong silang na batang lalaki, at napuno ng kagalakan ang buong tahanan. Hindi alam ni Allen kung ano ang mararamdaman. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya muling ipinanganak sa mundong ito dahil sa isang laro. Ngunit, dahil kakaunti na lang ang nag-uugnay sa kanya sa dating buhay niya sa Japan, wala siyang galit sa nangyari. Sa halip, nagpasya siyang ituon ang sarili sa pag-level up at sa pagprotekta sa kanyang bagong pamilya, na ngayon ay pinakamahalaga sa kanya. Mag-subscribe para sa iba pang updates. Pagkaraan ng ilang panahon, nang maglima na si Alan, tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa seremonya ng kakayahan. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ito ay isang sapilitang ritual para sa lahat ng bata, mula sa mga tagapaglingkod hanggang sa mga maharlika, na isinasagawa sa edad na 5. Kung maipapakita ni Alan ang matibay na kakayahan, maaari siyang umangat mula sa pagiging tagapaglingkod, ngunit maraming karibal ang naghihintay. Nahihirapan si Alan na maintindihan, kaya idinagdag ng kanyang ama na noong unang nanirahan ang kanilang mga ninuno sa mga lupain na ito, mabilis silang nagkaanak, kaya maraming kapantay ni Alan ang kanilang edad. Sa sandaling iyon, lumitaw si Krina sa likod ng kanyang ama at tinawag si Alan upang sabay silang dumalo. Naglakbay silang 4, at pagdating, namangha si Krina sa dami ng mga bahay sa nayon ng pagsusuri. Namangha rin si Alan sa paligid, habang nanumpa si Krina na magiging isang kabalyero siya kung itatalaga sa klase ng mandirigma gamit ang espada. Sa simbahan na nagho-host ng seremonya, napansin ni Alan na kahit ang mga karaniwang tao ay nakasuot ng mas mag-agarang damit kaysa sa kanilang pamilya, na nagpapakita ng mas mataas na kayamanan. Narinig niya ang mga bulong na pinagtatawanan siya dahil siya'y isang tagapaglingkod. Di naglaon, binuksan ng mga klero ang mga pintuan ng simbahan at nanalangin kay Elmia, Diyos ng paglikha, para sa pantay na pagkakataon para sa lahat ng bata. Ang lupang ito ay nakapagdala ng mga bayani mula sa kahirapan, si Clases ang santo ay dating karaniwan lamang, at si Deverg ang Panginoon ng Espada ay nagsimula bilang tagapaglingkod. Na-inspire si Alan at naalala na bago ang kanyang muling pagkabuhay, natutunan niya na ang mga klase tulad ng bayani at Panginoon ng Espada ay madalas na nagmumula sa pinakamababang ranggo.
Di nagtagal, tinawag na ang mga bata upang pumasok at simulan ang matagal nang inaabangang pagsusuri. Napansin ni Alan ang estatwa ni Elmia, Diyos ng paglikha. Tinawag ng punong pari ang pinuno ng nayon, si Doji, upang simulan ang pagsusuri kasama ang kanyang anak na si Palomez. Bawat bata ay kailangang hawakan ng kristal na orb, na nag-iimbak ng kanilang mga katangian at talento sa metal na plato sa likod ng pari. Pawis na pawis si Doji nang lumapit si Palomez. Ipinakita ng plato ang talento ni Palomez, mga ngalakal, na nagdulot ng pagmamalaki at emosyon kay Doji. Hindi pa lubos na naiintindihan ni Alan ang kahalagahan nito, iniisip niya na anumang talento ay dapat ipagdiwang. Tiningnan niya ang kanyang grimoire, na siya lamang ang nakakakita, at napansin niyang ang mga katangian ay ipinapakita bilang ranggo kaysa bilang. Sumunod ang isa pang batang lalaki, at natuklasan niyang wala siyang talento, tumakbo siya sa kanyang ama na nagpaginhawa sa kanya. Pagkatapos, isang sobrang tiwala na batang lalaki ang tinapak ang sarili bago matuklasan na mayroon siyang swerte. Natuwa siya nang maging mandirigmang pala, habang namangha si Alan nang unang lumabas ang ranggo ni Dagora, ang pinakamataas na nakita niya. Isa-isa, natapos ng mga bata ang pagsusuri hanggang natira na lamang sina Alan at Krina. Hindi makapaghintay, agad na lumapit si Krina sa orb. Nang hawakan niya ito, nagniningning ang artifact, at ipinakita ng plato ang kanyang talento, Panginoon ng Espada, isang resulta na hindi kapanipaniwala. Namangha ang karamihan sa bihirang talento ni Krina, ngunit nagrereklamo siya na gusto lang niyang maging isang mandirigma. Sa wakas, naunawaan ni Alan kung bakit lagi siyang natalo ni Krina sa mga duelo. Di nagtagal, tinawag ang anak ni Roden, ang huling bata. Kalma, lumapit si Alan. Inaasahang patunayan na siya ay isang manghihimala sa pamamagitan ng paghawak sa orb. Sa halip, isang malakas na pag-alon ng mahika ang nagtulak sa kanya pabalik habang ang kristal ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa kay Krina. Hindi maintindihan ang resulta, dali-daling lumapit si Roden sa pari. Nakakagulat, ipinapakita ng plato na wala siyang klase, puro baluktot na simbolo at kalat-kalat na letra lamang. Galit na galit, minura ni Alan ang mga developer dahil sa sobrang sira ng laro, ngunit nanatiling kalmado si Roden at sinabing oras na para umuwi. Ilang oras ang lumipas, nakabalik sila kay Dercia at Mash, na ang yakap ay agad nagpapainit ng puso ni Alan. Gabing iyon, sa tabi ng apoy, tiniyak ng kanyang mga magulang na siya ay mahalaga, talento man o wala. Sa kabila ng kanilang kahirapan, wala pa nga silang bathtub, nakaramdam si Alan ng kasiyahan. Bago matulog, nireview niya ang kanyang grimoire at nakita na lahat ng kanyang katangian ay rango E, na napagtanto niyang siya lamang ang naglalaro sa Hell Mode. Ang bawat batang nasuri ay 5 taong gulang, level 1 tulad niya, ngunit sinusukat ng sistema ng rango ang potensyal ng paglago kada level. Ang lahat ng E-ranks ni Alan ay dahil halos 100 beses na mas mabagal ang kanyang paglago sa Hell Mode, kaya ang kanyang mga halaga ay bumababa sa bahagi lamang ng tunay na lakas. Sa kanyang nakaraang buhay, ginugol ni Kenichi Yamada ang maraming taon sa paglalaro ng mga madaling laro, ngunit muling ipinanganak sa mundong siya lamang ang nakaharap sa Hell Mode, isang realidad na pwedeng bumitaw sa sinuman. Gayunpaman, tumanggi si Alan na sumuko. Pinili niya ang hamong ito para sakupin ang mga larong sobrang dali. Ang glitch na pumalit sa kanyang klase ay malinaw na pagkukulang ng developer, at balak niyang ireklamo ito ng walang tigil, determinado na patunayan na walang sino man ang dapat maliitin sa isang gamer na walang sosyal na buhay. Kinabukasan, tinanong ni Alan ang kanyang ina kung bakit kakaiba ang asal ng kanyang ama mula kagabi. Pagsapit ng gabi, bumisita ang pamilya sa bahay ni Krina upang ipagdiwang ang pagkilala sa kanya bilang Panginoon ng Espada. Sa sobrang tuwa, ipinaliwanag niya na ang isang Panginoon ng Espada ay higit pa sa isang mandirigma, nagpanggap na hindi nakakaalam si Alan, itinatago na alam na niya. Dagdag pa ni Matilda na bumisita kanina ang pinuno ng nayon upang bigyan sila ng bote ng alak. Pinipigilan ng tuwa, nanatiling seryoso si Roden at sinabing magsaya na lang ang lahat sa inumin. Sandaling napaisip si Alan na baka naiinggit ang kanyang ama sa talento ni Krina, ngunit duda siyang maliit ang pag-iisip ni Roden. Pinilit ni Jerry si Roden na unang uminom, iginiit na ang mga bisita ang dapat mauuna. Tumanggi si Roden, at lumala ang pagtatalo hanggang ipinakita ni Jera ang layunin niyang sirain ang ugnayan ng dalawang pamilya. Napilit,
Nilinaw ni Roden na hindi iyon kailanman ang kanyang nais. Ang talento ni Krina ay napakahusay na maaari siyang maging kabalyero, maglingkod sa bansa, at umangat pa sa maharlikang antas. Sa kanyang pananaw, ang isang tulad niya ay hindi dapat sayangin ang oras kasama ang mga tagapaglingkod. Halos mauwi sa pisikal na alitan ang pagtatalo ni Roden at Judah. Humingi si Alan kay Krina na makialam, ngunit nauna ang kanilang mga asawa, pinapakita na kayang wakasan ng puwersa ang pagtatalo. Nang matamaan ni Matilda ang mukha ng kanyang asawa, natutunan ni Alan na huwag siyang galitin. Tinanong niya kung palaging ganito katigas ang ulo ang mga lalaki. Ipinaliwanag ni Matilda na pinalambot sila ng pagiging magulang, kahit dati halos araw-araw silang nag-aaway. Dagdag ni Darcia na magkaibigan ang mga mag-asawa mula pagkabata, lumaki ng magkatabi. Naalala ni Matilda na 10 taon na ang nakalipas, natuklasan nila ang isang bagong nayon at nagpasya silang magtayo ng bahay ng magkakasama, kaya magkahawig ang kanilang arkitektura. Nagpatuloy ang pagtatalo ni Roden at Jera kung sino ang mas maraming nagtrabaho sa konstruksyon, ngunit nagkasundo rin sila matapos uminom ng alak na iniiwasan nila mula pa ng kanilang kasal. Pagsapit ng madaling araw, nalaman ni Jera na hinahanap ng Night Order si Krina. Siya at ang mga kaibigan ay inakay ang kanilang anak patungo sa lungsod kung saan ginanap ang pagsusuri. Kumalat ang balita tungkol sa isang Panginoon ng Espada na ipinanganak sa mga karaniwan, at maraming nakilala si Krina bilang may talento. Bigla, lumitaw si Dagora, may hawak na pamalo at nakasimangot. Nakilala siya ni Alan bilang batang may palakol mula sa pagsusuri. Napangisi si Dagora at nagtanong kung bakit naroon si Alan, na sinasabing hindi lugar para sa mga walang talento na talunan ang lungsod. Agad na pumagitna si Krina, pinoprotektahan ang kanyang kaibigan, kaya napilitan si Jera na pigilan siya bago pa niya tuluyang masaktan ang lalaki. Sa sandaling iyon, dumating ang Night Order, na ikinamangha ng lahat nang bumaba si Kapitan Zinef, isang swordmaster, kasama ang kanyang mga tauhan. Tinawag ng pinuno ng nayon sina Jera at Krina, at napansin ni Alan ang halos hindi mapigil ang excitement niya. 3 taon lamang ang nakalipas mula nang magduel sila sa laro, ngayon, haharap siya sa isang pagkakataong isang beses lang sa buhay. Tinanggihan ni Jera ang alok ni Zinef na sumali si Krina sa Night Order, sinasabing masyado pa siyang bata at kulang sa lakas para sa totoong espada. Pumalag si Zinef, sinasabing isa siyang Panginoon ng Espada at binalaan na ang pagtanggi ay ituturing na panlilinlang kay Baron Granville. Ang pagpapalsipikan ng pagsusuri ay pinaparusahan ng kamatayan. Nang makita niyang nag-aalangan si Jera, iginiit ni Zinef na kailangang beripikahin ang talento ni Krina. Iminungkahi ng pinuno ng nayon ang isang duel. Nakikiusap si Jera, ngunit iginiit ni Zinef na ang pagtanggi ay kapalit ng bitay para kay Krina at sa kanyang pamilya. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga nanunood, maliban kay Krina. Nang inalok ng espada, agad siyang lumapit ng may kamanghamanghang kumpiyansa. Inilagay siya sa harap ng Vice Captain, na ipinakilala ang sarili bilang si Lebrand ng klase ng Lancer. Matapos ipakilala ang sarili bilang Krina, ang kabalyero, sumugod siya sa opisyal ng walang takot. Sa halip na maging tensyonado, nakikipaglaban siya ng masigla, laging may ngiti sa mukha. Nagtagpo ang mga talem, ngunit madaling naparire ni Lebrand ang kanyang unang atake. Namangha si Dagora sa kanyang lakas, habang hinusgahan ni Alan na malapit na sa level 5 ang kanyang husay sa espada mula sa araw-araw na practice. Kahit ganoon, nakatugon ng Vice Captain, pinipilit si Krina na mahirapang mag-block, na nagdulot ng panik kay Jera. Hindi natitinag, gumanti si Krina ngunit napalabis ang lakas, natanggap ang isang mabagsik na sipa sa tiyan na nagtulak sa kanya sa pader, na nagwasak ng mga ladrilyo. Sumugod si Jera para sa kanyang anak ngunit napigilan ng mga sundalo, pinigilan din sina Alan at Roden. Tila tiyak ang pagkatalo, pati na ang bitay kay Krina at sa kanyang pamilya. Ngunit bumangon ang Panginoon ng Espada, naglalabas ng mahika na nagpang-inig sa kaliwang mata ni Lebrand. Muling sumugod si Krina, pinalakas ang lakas at bilis, kaya napilitan si Lebrand na lumaban sa buong kakayahan. Matapos ang mabagsik na palitan, hinati ni Krina ang kanyang espada sa gitna, halos nataman ang ulo niya. Idineklara ni Zinef na tapos na ang duel at si Krina ang nagwagi. Habang sumisigaw ang karamihan, lumapit ang kapitan kay Jera,
Pinupuri siya sa pagpapalaki ng tunay na Panginoon ng Espada at humihingi ng paumanhin sa pagdududa sa kanya. Nanatiling seryoso si Jera, nakatutok lamang sa pagprotekta sa kanyang anak. Humiling si Zenith ng pahintulot na talakayin ang kinabukasan ng isang batang may ganoong talento. Tiniyak kay Jera na maaari niyang dalhin ang mga kaibigan kung makapagpapagaan iyon ng kanyang isip. Ilang oras ang lumipas, sa tahanan ng pinuno ng nayon, nanatiling seryoso si Jera, patuloy na nanginginig matapos makita ang banta sa buhay ng kanyang anak. Naiintindihan ni Alan na naruroon ang anak ng pinuno, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit naroon din sina Dagora at ang kanyang ama, marahil ay ayaw mapag-iwanan ng isang Panginoon ng Espada. Ipinaliwanag ni Zenith na ipinadala siya ni Baron Granville upang beripikahin ang balita tungkol sa isang Panginoon ng Espada sa mga taga-nayon, isang katotohanang napatunayan sa duel. Sinabi niya kay Doji na, ayon sa kautusan, mula ngayon ay tatawagin kina-village ang nayon. Idinagdag ng kapitan na 3 taon na ang nakalipas, isang Panginoon ng Espada ang umusbong mula sa isang maharlikang pamilya. Nalilito si Alan dahil ayon sa mga patakaran ng laro, ang klase ay dapat lumitaw lamang sa mga tagapaglingkod, karaniwan, o baron. Ipinaliwanag ni Zenith na ang kandidato mula sa Maharlika ay minsang naglingkod sa pamilya hari ngunit nabigo sa mga inaasahan, isang muling pagsusuri ang nagpakita ng isang ordinaryong mandirigma. Pinalaki ng mga Maharlika ang talento, kaya't ipinataw ang patakaran na ang lahat ng natatanging bata ay dapat muling suriin. Humingi ng paumanhin si Zenith kay Jera sa pagpapailalim sa kanyang anak sa ganoong mabagsik na pagsubok at pinayuhan siyang alagaan siya ng maingat. Sa edad na 12, magiging karapat-dapat siya sa akademya at maaaring maglingkod sa pamilya hari balang araw. Tinanong ni Dagora kung sino man ay pwedeng pumasok sa akademya upang maging kabalyero, kaya humingi ng paumanhin ang kanyang ama sa pagkaistorbo. Kalma. Ipinaliwanag ni Zenith na isang instruktor ang ipapadala sa nayon, at kailangan ni Dagora na mag-focus sa pag-aaral at pagsasanay upang makakuha ng pahintulot. Iminungkahi ni Krina na sumama si Alan sa kanila, ngunit natawa si Dagora, at idineklara na ang mga walang talento tulad niya ay hindi kaya. Agad na ipinagtanggol ni Krina ang kanyang kaibigan, na ikinatuwa ni Alan, isang isiping 40 taong gulang, ngunit pinoprotektahan ng isang 5 taong gulang. Sa wakas, napansin ni Zenith si Alan at, nang makita ang kanyang ama, bumangon siya upang batiin si Roden, ang mangangaso ng baboy at alamat sa nayon. Nalito si Roden sa papuri, ngunit ipinaliwanag ni Zenith na pabor sa baron ang karne ng baboy mula sa nayon. Naalala ni Alan kung paano inilagay ng kanyang ama at ng mga mangangaso ang kanilang buhay sa panganib para sa huli, na aagawin ng baron, ngunit natutuwa siya na nakatatanggap ngayon ng respeto si Roden. Pagkatapos ng pagpupulong, sinabi ni Roden kay Alan na balang araw, maaaring maging isang bayani si Krina tulad ng sa mga alamat, at kahit ang mga tagapaglingkod ay maaaring makamit ang pagkilala ng Maharlika. Tiniyak niya kay Alan na may pagkakataon pa rin siyang maging dakila, dala ang dugo ng kanyang ama. Pagkatapos, inilabas ni Alan ang 2 prutas na ninakaw niya para sa kanyang ina at kapatid, at tumawa ang lahat ng aminin ni Roden na nakawin pa niya ang mas marami. Pagkatapos nito, nagdiwang si Alan dahil sa wakas ay nag-level up na ang kanyang summon skill. Binuksan niya ang stat page ng kanyang grimoire at nakita ang na-upgrade na kakayahan na nagbibigay daan para palakasin ang kanyang mga summon. Na-unlock din niya ang Frank Creatures, gaya ng inaasahan, ngunit kailangan pa rin niyang i-fuse ang mga ito upang makalikha ng mga bagong nilalang tulad ni Chappie. Sabik si Alan na makita kung anong uri ang susunod at umaasang isang nakakatakot na dragon ang lalabas. Mas maganda pa, lumawak ang kanyang card inventory mula 20 hanggang 30 na nagbibigay ng karagdagang 1.5 buffs. 2 taon na ang lumipas mula nang huli niyang ma-upgrade ang summon, kaya balak niyang mag-eksperimento mamaya. Nang gabing iyon, nagboluntaryo si Alan na maghugas ng mga pinggan dahil nagbubuntis muli si Dercia at kailangan niya ng pahinga. Sa totoo lang, gusto lang niyang matapos agad upang masubukan ang kanyang bagong kakayahan. Tinanong ni Mash kung magkakaroon siya ng munting kapatid na lalaki, ngunit ipinaliwanag ng kanilang ama na si Rodan na maaari ring babae ang maging kapatid. Sinabi ni Dercia na marahang sumisipa ang sanggol, kaya pakiramdam niya ay isang babae ito. Pabirong sabi ni Rodan na dapat na siyang magsimulang mag-isip ng pangalan,
ngunit pinaalala ni Dercia na siya ang may pangakong magpapangalan kung sakaling babae ang anak. Habang iniisip ni Dercia ang mga posibleng pangalan, napansin ni Alan na ganap nang nakabawi ang kanyang MP. Sinilip niya ang kanyang grimoire at nakita ang isang mensahe mula kay Elmeha, ang Diyos ng paglikha. Hindi niya sinasadyang mabasa ng malakas ang pangalan, kaya nagulat ang kanyang mga magulang. Pinagalitan siya ni Rodan dahil sa pagbanggit sa pangalan ng Panginoon ng walang galang, habang napansin naman ni Dercia na kakaiba ang ikilos niya buong araw. Nagkunwari si Alan na walang alam at sinisi ang hindi tamang timing ng mga developer, saka biglang binago ang usapan sa pagsasabing mas maayos na ang hitsura ng peklat sa braso ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Rodan na nangyari iyon dahil nakapasa siya sa isang pagsubok ng mga Diyos noong kanilang pangangaso ng baboy. Isa itong bihirang pagkakataon sa pangangaso na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng enerhiya, na agad na nagpapagaling ng mga sugat at pagod. Nagkunwari si Alan na walang alam pero sabik, iniisip na ganito ang paglalarawan ng leveling up sa mundong ito. Si Rodan ay isang veteranong mangangaso ng baboy at hindi nakikita ang kanyang stats, ngunit inaalam ni Alan na tiyak na mataas na ang antas ng kanyang ama ngayon. Kahit na tumaas ang kanyang summon skill, nananatiling level 1 si Alan at hindi makakakuha ng karanasan maliban kung tatalunin niya ang mga halimaw. Gayunpaman, hindi pinapayagan ang mga surf na umalis ng nayon nang walang pahintulot, maliban sa mga pangangaso. Casual na sinabi ni Alan na sana makasali siya sa isang pangangaso, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang ama, pinaalalahanan na hindi laro ang pangangaso at maaaring ikamati ito. Hindi na ipinilit ni Alan ang bagay. Nang gabing iyon, muling tiningnan ni Alan ang kanyang grimoire upang basahin ang mensahe ni Elmia. Alam na niya ang paksa matapos magpadala ng ilang toxic complaints. Gaya ng inaasahan, naayos na ang glitchy text mula sa appraisal ceremony. Ipinaliwanag ng mensahe na ang kanyang E-rank stats ay dahil sa mas mabagal na progreso sa Hell mode, ngunit may attachment na nagpapakita ng raw data. Binuksan niya ito at natuklasan na mayroon siyang S-rank MP at intelligence, na akma para sa isang summoner. Ang kanyang kombinasyon ng S, A, B, at C ranks ay kapareho ni Krina, kaya maliit na lang ang puwang para magreklamo. Itinabi muna iyon, nagsimulang mag-eksperimento si Alan. Ginamit niya ang enhance sa Dunka, at agad na tumaas ang stats ng nilalang gaya ng inaasahan. Ang pag-enhance ng mga summon ay hindi nakakaapekto sa kanyang sariling buffs, kaya nagpa siyang subukan ito mismo. Tinawag ni Alan si Dina at agad niyang naramdaman ang boost mula sa presensya nito, kahit na hindi ito lumaki. Pinatunayan nito na ang pagiging isang summoner ay hindi lang tungkol sa pagtawag ng pinakamalaki at pinaka-nakakatakot na halimaw. Labis siyang nasa sabik, hanggang sa biglang pumasok si Dercia sa kwarto at naguluhan sa makita si Dina. Bago pa man makareact si Alan, dinikitan ito ng kanyang ina nang walang alinlangan, iniisip na isa lamang itong malaking insekto. Kinabukasan, matapos ang paulit-ulit na summon at unsummon, natutunan ni Alan na ang enhancements ng card ay permanente. Basta't may sapat siyang MP, dapat niyang i-enhance ang bawat card na pag-aari niya. Ipinagpatuloy niya ang pagsusubok sa fusion combinations, ngunit hindi pa rin niya na-unlock ang bagong uri. Ang huling opsyon ay i-fuse ang F-rank insect sa isang F-rank bird, at umaasang sa wakas ay magbubunga ito. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya. Na-unlock ni Alan ang isang bagong uri at nakakuha ng bagong card, bagamat nawala ang kanyang kasab-ikan nang makita niyang ito ay Grass F. Hindi niya alam na maaari ring i-summon ang Grass at inaasahan niya halos anumang iba pang uri. Dahil sa iniisip niyang hindi naman ito masyadong iba sa mga insekto, tinanggap niya ito at tiningnan ang buffs. Natuwa siya nang makita na nagbibigay ito ng MP boost, na nagpapahintulot sa kanya na mas maraming magawa sa isang araw. Sa kasalukuyang bilis niya, maaaring abutin ng dekada bago mag-level up, ngunit ang buff na ito ay maaaring makapagpabilis ng ilang taon. Dahil kuryosidad sa kakayahan nito, tinawag ni Alan ang Grass F sa unang pagkakataon. Isang mansanas na may mga braso at paa ang lumitaw sa harap niya. Hindi na pinansin ni Alan at pinangalanan ang nilalang na Aplio. Maliwanag na hindi ito ginawa para sa labanan, at ipinakita ni Aplio ang kanyang kakayahan na aroma. Nang utusan siya ni Alan na i-activate ang kakayahan, nalubog ang mansanas sa lupa at nawala. Ilang sandali lang, isang maliit na halaman ang tumubo mula sa lupa at umabot sa kanyang balikat.
Naguluhan si Alan, iniisip na baka iyon lang ang kaya nitong gawin, hanggang sa mapansin niyang nagpapalabas ito ng amoy na parang essential oil. Dumating si Dercia para sabihing handa na ang tanghalian, at nagpanik si Alan, iniutos kay Aplio na bumalik sa card form. Nanatili ang halaman sa lugar, at wala siyang ideya kung paano ito aalisin. Nang makita ito ni Dercia, simpleng napansin niya ang kaaya-ayang amoy. Nagkunwari si Alan, ngunit iniisip pa rin niya kung ano nga ba ang gamit ng halaman bukod sa buffs. Pagkatapos ng tanghalian, dumating si Krina para sa kanilang karaniwang sword practice, at agad na natalo si Alan, na muling nagpapatunay na hindi niya kayang tapatan ang kakayahan ni Krina. Matapos manalo sa unang laban, napansin ni Krina na medyo mas matibay na siya. Nabigla si Alan at tiningnan ang kanyang grimoire, at natuklasan niyang naabot na ng sword mastery niya ang level 3. Ang expansion ng inventory ay nagbigay rin ng puwang para i-buff ang endurance at attack. Nagsimulang magtanong si Alan kung may combat effects din kaya ang aroma, gaya ng passive boosts. Naalala rin niya na si Thu ang kanyang unang summon na may attack skill na Chomp. Gusto niyang subukan ito, ngunit hindi pwede gamitin laban sa tao, kaya hindi pa niya magawa sa ngayon. Mamaya sa araw na iyon, patuloy na naghahagi si Alan ng bato sa puno sa likod bahay. Pakiramdam niya ay higit na 20,000 na ang kanyang nahagis, ngunit walang palatandaan na nag-level up ang kanyang skill. Sinubukan ni Mash na gayahin siya pero mabilis na nawalan ng interes, nakikita itong isang nakakabagot na laro. Sinabi ni Alan na maghintay muna siya, kahit alam niyang kailangan na rin niyang bantayan si Mash at tumulong sa mga gawaing bahay dahil buntis si Dercia. Dapat ay nakatuon siya sa pagtaas ng summon level, kaya pakiramdam niya aksaya lang ang oras. Pinag-isipan niyang itigil ang practice sa paghahagis, pero ang ideya na baka isang hagis na lang ang kulang para mag-level up ay nagpapahirap na itigil ito. Bago pa man siya makapaghagis muli, tinanong ni Mash tungkol sa mga puno sa paligid ng bahay. Nagkunwari si Alan na hindi niya alam, kahit na hindi niya maalis sa isip na halos nagkaroon na sila ng hardin na kumakain ng espasyo. Mula sa mga pagsubok, natutunan niya na ang aroma ni Aplio ay nagpapabilis ng MP recovery mula 6 na oras tungo sa 5, kaya mas marami siyang magagawa sa bawat araw, kahit na pakiramdam niya kulang pa rin ang oras. Nang gabing iyon, napansin ni Alan na sobrang late ng kanyang ama. Sumang-ayon si Dercia, na nagsabing sinabi ni Rodan na magtatrabaho siya sa malapit at hindi dapat ganito katagal na wala. Biglang narinig nila ang ingay sa labas at dali-daling lumabas. Ilang lalaki ang nagdadala ng nasugatang katawan ni Rodan sa gitna ng ulan habang si Gerta ay nagpupumilit na panatilihing gising at buhay siya. Nagpanik si Dercia nang madala siya sa loob, paliwanag na nataman siya ng pangil ng baboy sa tiyan. Napansin ni Alan na parang natabunan na ang sugat, at ipinaliwanag ni Gerta na pinanatili silang buhay gamit ang halamang panggagamot, ang Muller's Flower. Tinanong ni Dercia kung paano nila nakuha ang isang bagay na ganito kahalaga. Sinabi ni Gerta na binayaran siya ng Knight Captain gamit ang ginto bilang paghingi ng paumanhin sa nangyari kay Krina. Kung wala iyon, tapos na sila. Ang ibang mga surf ay sinisisi ang karaniwang tao na kasama nila sa insidente. Ang ingay ay ginaisang si Mash, na nagsimulang umiyak ng malakas, kaya lumabas ang mga lalaki upang bigyan sila ng espasyo. Pinakalma ni Alan si Mash, saka tinanong si Gerta kung ano talaga ang nangyari. Gusto niyang malaman kung talaga bang may kasalanan ang isang karaniwang tao. Ipinaliwanag ni Gerta na ilang araw bago ito, nakatanggap sila ng utos mula sa chieftain na pahintulutan ang mga karaniwang tao na sumali sa pangangaso ng baboy. Mahalaga ang pangangaso para sa kanila, habang karamihan ng nakuha ay napupunta sa baron, ang natira ay hinahati sa mga mangangaso at kung minsan ay ipinagpapalit sa asin, panggatong, o iba pang pangangailangan. Sa kabila ng halaga nito, bihira ang mga karaniwang tao na magboluntaryo dahil ang pangangaso ay sobrang delikado, at may nasasawi taon-taon. Nakikilahok pa rin ang mga surf dahil ito ang kanilang kabuhayan at wala silang ibang pagpipilian. Tinanong ni Alan kung paano nakasali ang mga karaniwang tao sa pagkakataong ito. Sinabi ni Gerta na kumalat ang mga balita tungkol sa isang bayani sa gitna ng mga surf matapos tahasang tawagin ni Zenov si Rodan na isang alamat. Ang papuri na iyon ay naging hindi opisyal na pag-aproba, kaya maraming naniniwala na ligtas ang mga karaniwang tao hanggat nandyan si Rodan.
Wala ni Rodan ni ang iba na comfortable sa pagdala ng mga baguhan, ngunit hindi nila pwedeng tanggihan ang utos ng chieftain. Mas masama, ilang araw bago ang pangangaso, may ilang karaniwang tao na nagpakalbo at ayaw mag-ensayo ng seryoso sa ilalim ng mga surf. Nang magsimula ang pangangaso, ang mga karaniwang tao ay binigyan ng pinakasimpleng gawain, akitin ang atensyon ng baboy. Ngunit nang lumitaw ang malaking baboy, nagpanik sila at iniwan ang plano. May isang karaniwang tao na natamba, at agad na pumasok si Rodan upang iligtas siya, na tinamaan ng pangil ng baboy sa tiyan. Sa huli, napatay nila ang baboy, at sinabi ni Gerta na dadalhin niya bukas ang bahagi ni Rodan sa karne. Bago umalis, hiniling ni Gerta kay Dercia at Alan na maging matatag para kay Rodan, dahil aabutin ng panahon bago siya ganap na gumaling. Nakaramdam si Alan ng kawalan ng silbi, napagtanto na hindi siya tunay na nakatulong. Nagpasya siyang manatili sa tabi ni Dercia buong gabi, inaalagaan si Rodan. Pagsikat ng araw, nagising si Rodan ng may pighati. Agad siyang niyakap ni Dercia, naginhawa sa kanyang paggising. Tumakbo si Mash para yakapin ang kanyang ama, habang tahimik na nanonood si Alan, pinapuna ang sarili. Naging obsessed siya sa pagpapalakas, pero ang kapangyarihan ng walang layunin ay walang halaga. Hindi ito laro, ang mga taong ito ay nagsisikap mabuhay. Mayroon siyang nakababatang kapatid na dapat protektahan at isa pang anak na paparating. Di nagtagal, bumalik si Gerta dala ang bahagi ni Rodan sa karne at natuwa na makita siyang gising. Aminado si Rodan na hindi pa siya ganap na malakas, pero pinapalakas siya ni Gerta, na sinasabing aalagaan ng nayon ang kanyang pamilya sa buong taglamig. Sinabi ni Alan sa kanyang ama na magpahinga at ipinangako na siya na ang bahala, nagpa siya na panatilihing ligtas ang pamilya. Ang kanyang determinasyon ay ikinagulat ng lahat. Pinatunayan ito ni Alan sa gawa, nagtulong sa pagbubuhat ng mabibigat na kargamento, na ikinagulat ng ibang surf. Nagpasya siyang itigil na ang pagpapanggap. Mayroon ng umusbong na bayani sa nayon sa katauhan ni Krina, kaya hindi na mahalaga kung isang surf na walang talento tulad niya ang namumukod tangi. Inilaan niya ang lahat ng buff sa kanyang physical stats, iniwan ang MP boosts, una ang pamilya. Nagpasalamat si Dercia sa kanya sa pagkuha ng tubig, at napansin kung gaano ito kabigat. Winala ni Alan ang kamay at sinabi na tutulong siya sa pag-ani ng patatas sa hapon dahil inalok siya ni Gerta na turuan. Totoo sa kanyang sinabi, ipinakita ni Gerta sa kanya ang trabaho mamaya sa araw na iyon, at namangha si Gerta sa lakas ni Alan. Aminado si Gerta na mas malakas siya kaysa inaasahan, at sinabi ni Alan na mula ito sa kanyang ama. Nang matapos sila, nagreklamo si Alan na inaangkin ng Baron ang higit sa kalahati ng ani sa kabila ng kanilang pagsusumikap. Kailangan pa rin nila ng mas maraming supply para makaligtas sa taglamig, na nagpapaalala sa kanya kung gaanong kahirap ang buhay ng mga surf. Di naglaon, dumating ang chieftain na may dala-dalang prutas, matapos marinig na gumagaling si Rodan. Magalang na nagpasalamat si Dercia. Ang karaniwang tao na may kasalanan ay lumapit upang humingi ng tawad, buong aminin ang pagkakamali at humihingi ng kapatawaran. Tinitigan siya ni Alan, alam na hindi mababago ng isang paghingi ng tawad ang pinsala. Ngunit pinatawad siya ni Rodan at pinaalalahanan na mag-ingat siya kung nais niyang ipagpatuloy ang pangangaso. Tinanggap ito ng karaniwang tao ng seryoso, at namangha si Alan sa kabutihang loob ng kanyang ama. Nanatiling matatag si Dercia. Pinapaalala sa karaniwang tao na halos ikamatay ng kanyang pagkakamali ang kanyang asawa. Pinaalala niya na lahat ay may pamilya na dapat balikan, anuman ang katayuan, at tinanggap ito ng karaniwang tao. Bago pa siya makasagot ng higit, dumating ang ibang mga surf para suriin si Rodan, at ilan ay nagtanong kung makakasali sila sa isa pang pangangaso. Alam nilang masyado pang maaga, kaya ipinaliwanag na lamang na ang kanilang mga asawa ay naghanda ng care package. Sa wakas, ngumiti si Dercia at pinayuhan silang magpahinga, dahil gumagaling pa si Rodan. Namangha si Alan sa ideya na may pinakamahusay siyang mga magulang sa buong Japan, o sa kahit anong mundong ito. Alam niyang hindi siya pwedeng mahuli sa likod. Kinabukasan, naglinis siya ng malawak na lugar para mag-eksperimento. Nang maging handa na, tinawag niya si Hopper, at isang kawan ng makukulay na palaka ang tumalon sa kanyang harap. Sa pangalawang hakbang, nagtakda siya ng ilang patibong at nagkubli, pinananatiling hindi siya makikita. Nang maayos na ang lahat,
Iniutos ni Alan sa mga palaka na gamitin ang provoke, pinapatalon ang mga ito sa mga patibong habang nagbabago ng kulay. Alam niyang ito ay cliché na setup, ngunit kung makakakuha ito ng humigit kumulang 50 pato o ligaw na ibon, makakaligtas ang kanyang pamilya sa taglamig. Matiyag ang naghintay siya, ngunit habang lumilipas ang mga minuto, nag-aalala siya na masyadong maliit ang saklaw ng skill, wala pang isang ibon sa paligid. Sa huli, sumuko si Alan, inamin na bigo ang plano at kailangan bumalik sa simula. Biglang lumitaw ang isang ligaw na ibon. Nasa sabik, inihanda ni Alan ang mga patibong, ngunit napagtanto niyang hindi ito ordinaryo, ito ay isang mapanganib na alba heron. Sinimulang kainin ng halimaw ang mga palaka, at nanatiling nakatago si Alan, nagulat na nakahikayat ang provoke ng B-rank beast. Ito ang halimaw na pinagkunan ng kanyang pangalan, at isang sulyap lang ang nagsasabi sa kanya na tumakas ang pinakamatalinong desisyon. Bago umatras, napansin niyang naabot na ng enhanced skill niya ang level 2, na nagpapataas ng stats ng nilalang mula dagdag 10 tungo sa dagdag 20. Lahat ng summon sa kanyang inventory ay na-enhance na, kaya nagpa siya si Alan na karapat-dapat ang panganib. Mahalaga ang pagbibigay para sa pamilya, at ang mga hardcore gamer ay hindi sumusuko sa hamon. Sumugod siya gamit ang kanyang kahoy na espada, ngunit tinaboy siya ng alba heron. Nang walang pag-aatubili, tinawag ni Alan si Thu, sa wakas ay ginagamit sa tunay na labanan. Nilipol ng alba heron ang bawat summon at tinamaan pa siya ng mas malakas. Doon niya napagtanto na bawat natalong summon ay nag-aalis ng kanyang buffs, unti-unting nagpapahina sa kanya, isang brutal na kahinaan ng pagiging isang summoner. Nagsimulang mag-isip siya na baka ito na ang katapusan para sa kanya. Naunawaan niyang kailangan niyang mag-isip agad upang makatakas. Walang pag-aalinlangan, nag-summon siya ng isang halimaw para tumulong. Hinawakan niya ito sa leeg at napansing hindi pa niya nasusubukan ang kakayahang ito dati, ngunit epektibo pala ito sa paghigop ng enerhiya. Masusing minasdan ni Allen ang kalaban at napansing nanghihina na ang halimaw, dulot ng matinding konsumo ng summon ng power sa laban. Gayunman, hindi iyon problema kung magagapos niya ito. Agad niyang tinawag ang lahat ng natitirang summon upang sabay-sabay umatake. Sa isang tiyak na huling suntok, tuluyan niyang napabagsak ang halimaw. Pagsilip sa grimoire, nakita niyang nakakuha siya ng dagdag 100 experience. Napangiti siya at nagdiwang, unang beses niyang makapatay ng halimaw. Labis ang kanyang tuwa. Pag-uwi, dinala niya ang bangkay ng natalo. Nagtaka ang lahat kung paano niya napatumba ang isang albon. Tinanong ng kanyang ina kung paano niya iyon nagawa. Sagot niya, mahaba ang kwento at bigla na lang nangyari ang lahat. Lalong nausisa ang mga tao kung totoo iyon. Masaya ang kaibigan niyang babae nang mapansing palakas siya ng palakas. May isang lalaking nakakita ng sugat sa kanyang pisngi at nagtanong kung may iba pa siyang tama. Sinabi ni Allen na tumigil na ang dugo kaya wala nang dapat ipag-alala. Tinanong siya kung bato at espada ba ang ginamit niya. Sumagot siyang oo, ngunit napansin ng matandang lalaki ang mga bakas na parang kagat ng lobo. Gumawa si Allen ng palusot, sinabing kumilos lang siya ayon sa instinct at hindi niya rin alam kung paano niya iyon nagawa. Sumunod, humingi ng tulong ang lalaki kay Allen. Magkasama nilang binuhat ang halimaw papunta sa mas liblib na lugar. Ipinaliwanag ng lalaki na ang ganitong nilalang ay karaniwang may bigat na 60 kilo. Pagkatapos alisin ang balahibo, dugo, at laman loob, mga 20 kilo na karne na lang ang pwedeng kainin. May halaga rin sa bentahan ang mga balahibo. Natuwa si Allen nang malamang handa siyang turuan ng kanyang tiyuhin ng lahat ng alam nito. Ngunit sinabi rin nito na karamihan ng kita ay napupunta sa nakatataas. May 60% buwis, kahit sa mga ligaw na halimaw. Pagkatapos, may ipinakita siya. Binuksan niya ang katawan ng nilalang at kinuha ang isang bato, sabay paliwanag na D-rank ito. Ang mga magic stone mula sa D-rank pataas ay binubuwisan din. Dagdag pa niya, wala naman itong pakinabang sa nayon. Binalaan niya si Allen na huwag munang mangaso habang sugatan ang ama. Gayunman, nagbigay siya ng payo, maaaring ipagpalit ang ibong iyon sa mas mataas na pinuno. Lumapit si Allen at nakipag-usap ng matagal. Lumipat ang tagpo sa kanilang dalawa sa kabisera. Ipinaliwanag ng lalaki na pinaghirapan ng bata ang paghuli sa halimaw, na ibigay na ang lahat ng balahibo bilang buwis, at nakiusap kung maaaring sa kanila na lang mapunta ang buong halaga ng karne.
Pinaghintay sila ng kausap. Sinabi nitong mas humihigpit ang singil dahil mas marami raw hinihinging karne ang Baron, kaya halos lahat ay binubuwisan. Napagtanto ng lalaki na hindi madaling kausap si Allen, kaya humanga siya rito. Nag-alok din si Allen ng isang magic stone. Nagtalo sila upang manatili sa bata ang bato, dahil baguhan pa lang itong mga ngaso. Sa huli, pumayag ang lalaki at hinayaan kay Allen na iyon. Tuwang-tuwa ang bata at nagpasalamat, napagtantong bihasa talaga ang kanyang tiyuhin sa pakikipagtawaran. Tinanong niya kung maaari bang sa susunod ay mga magic stone na lang ang ibigay at sa kanila na ang karne. Ipinaliwanag ng lalaki na kung palagi silang makakakuha ng mga bato, maaari nilang itabi ang karne. Binati niya sila ng swerte. Matapos malinlang ang matabang matanda, nagpa siya si Allen na mangaso pa. Ginamit niya ang isa sa kanyang palaka para akitin ang mga ibon, saka ipinatawag ang kanyang mga summon upang higupin ang lakas ng mga halimaw. Pinahina niya ang mga ito hanggang sa tamang sandali. Gamit ang mga bato, tinamaan niya ang ulo ng mga nilalang, at pinatapos ang laban sa kanyang mga aso. Nang malito ang mga halimaw, ibinigay niya ang huling suntok at madaling tinapos ang mga ito. Pagkatapos manalo, kontento siya at pinabalik ang kanyang mga summon sa grimoire. Pagbukas niya rito, napansin niyang tuwing 3 araw siyang nangangaso mula noong unang tagumpay. Ngunit iyon ang unang beses na wala siyang nawalang summon sa labanan. Pag-abot ng 1,000 experience, sa wakas ay umangat si Allen sa level 2. Maayos na ang kanyang mga skill, ngunit 60% lang ng inaasahang pagtaas ang nadagdag sa attributes. Napagtanto niyang hindi pa niya nagagamit ang buong potensyal ng kanyang kakayahan. Hindi nagtagal, muli siyang nag-level up at labis ang kanyang tuwa. Matapos ang 6 na taon ng pag-summon at pagdaig sa maraming hirap, saka lang siya tunay na umangat. Pakiramdam niya'y nalampasan niya ang pagsubok ng isang Diyos. Naisip ni Allen na marahil oras na para sabihin sa pamilya ang kanyang kakayahan. Nagpalit ang tagpo, umuwi siya dala ang napakalaking halimaw, at nagulat ang isa niyang tiyuhin nang malamang mag-isa niya itong natalo. Kalaunan, nagsanay siya kasama ang kaibigan noong bata pa. Napagnilayan niyang nakapatay na siya ng 10 halimaw, at tila gumaganda ang kanyang swerte. Kung magpapatuloy ito, sapat ang karne para sa taglamig. Kailangan na lang nilang ipagpalit ang iba para sa panggatong. Dahil marami ring albatross sa lugar, binalak niyang manghuli pa at baka makaabot sa level 3, kahit alam niyang mahirap iyon bago matapos ang taon. Sa pagkakadistract, natalo siya ng kaibigan sa ensayo. Pagsapit ng gabi, kinausap niya ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag niyang noong bata pa siya, may orakulo na nagsabing mas malakas at mas matalino siya kaysa karaniwan. Tinanong ng ina kung si Elmia iyon. Kinumpirma ni Allen, ngunit sinabi ring haharap siya sa mga pagsubok na hindi nararanasan ng ordinaryong tao. Nabahala ang ina para sa kanyang anak. Tinanong naman ng ama kung nalampasan niya ang mga pagsubok noon, dahil mabilis na nawala ang sugat sa pisngi niya. Ipinaliwanag nitong siya man ay dumaan din sa mga pagsubok ng mga Diyos, at alam niyang daranasin din iyon ng kanyang anak balang araw. Inusisa ng ina ang evaluation noong nakaraang taon. Sumagot si Allen na nakatanggap siya ng mensahe mula sa Diyosa na humihingi ng paumanhin sa pagkakamali. Pinayuhan lang siya ng ama na magpakita ng mas malaking paggalang. Humingi siya ng tawad at nangakong magiging maingat. Ipinaliwanag niyang mababa ang kanyang attributes dahil mabagal ang progreso ng mga pagsubok, at itinuring na wala siyang talento dahil masyado pa itong bago para makita. Tinanong ng ama kung may talento nga ba siya. Sagot ni Allen, hindi pa niya alam dahil bata pa siya at hindi pa ito lumilitaw. Bahagyang nalungkot ang ama. Sa isip niya, humingi siya ng tawad dahil hindi niya maibunyag ang kanyang summon ng talent. Natatakot siyang magkamali ang tingin ng iba kung malaman nilang kaya niyang magpatawag at kumontrol ng mga nilalang. At lalong hindi niya maaaring sabihin na galing siya sa ibang mundo. Ginakap siya ng ina at sinabing sana'y mas maaga niya itong naibahagi. Ang nakagawian niyang paghahagis ng bato sa mga puno at pakikipaglaban ngayon sa malalaking halimaw ay ipinapalagay niyang bahagi ng mga pagsubok ng Panginoon. Muling humingi ng paumanhin si Allen sa hindi agad pagsasalita. Tinanong ng ama kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot siya na nais niyang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pagdaig sa mga pagsubok. Dagdag pa, likas kay Allen ang harapin ang problema ng diretso. Naunawaan iyon ng ama.
Napagtanto niyang si Diyos ang Elmia mismo ang naghanda ng hamon para sa anak. Para sa kanya, karangalan itong tanggapin, at kung may paghihirap man, huwag daw mag-atubiling magsabi sa kanila. Nagpasalamat si Allen sa suporta. Hiniling ng ama na manatili lang sa pamilya ang lihim, dahil maaaring magdulot ng gulo kung malalaman ng iba. Gayunman, nais pa rin niyang sabihin kay Jared, at pumayag ang bata. Lagi raw kasing ipinagyayabang ni Jared ang batang babaeng tinatawag na Sword Lord, kaya ngayon maipagmamalaki rin niyang kapantay nito ang lakas ng kanyang anak. Lumipas ang panahon at dumating ang taglamig. Sinimulan ni Allen hiwain at paghiwalayin ang karne. Biglang dumating ang kanyang tiyuhin at sinabing noon pa man alam niyang hindi pangkaraniwan ang bata. Ngunit ang pagbasbas at pagsubok ng isang Diyos ay ibang usapan. Marami raw itong naipapaliwanag. Magkasama silang nagtungo sa kabisera upang ibenta ang bahagi ng karne. Tinanong ng tiyuhin kung unang beses ni Allen makipagtawaran ng pagkain. Sumagot siyang oo at humingi ng tulong. Nagpa siya ang lalaki na samahan siya. Paliwanag na mas maayos ang usapan kung sila-sila lang at walang ibang nakikialam. Tinanong ni Allen kung ano talaga ang pinagkaiba nila sa karaniwang tao. Sagot ng lalaki, ito raw ay nakabase sa kanilang kasalukuyang antas sa lipunan. Dagdag pa, hindi ipinapataw ang 60% buwis sa mga maharlika dahil may ibang paraan silang nagbabayad. Ipinaliwanag din niya na kapag may anak ang isang maharlika, nagbabayad sila ng 1 hanggang 3 barya, samantalang ang karaniwang tao ay humuhulog ng halos 50 barya. Pagdating sa pamilihan, natutunan ni Allen ipagpalit ang karne sa asin, asukal, gulay, at iba pang produkto. Pag-uwi, natuwa siyang matuklasan na ang isang bungkos ng pinatuyong karne ay napalitan ng sapat na panggatong para sa 4 na araw. Ngayon, mas nauunawaan niya ang sistema ng pakikipagpalitan at handa ng mag-research sa susunod na pagpunta sa merkado. Sa pagbabalik sa tindahan, tinanong niya ang lalaki kung magkano kung barya ang babayaran. Sagot, 5 pilak na barya. Sa isip ni Allen, alam niyang hindi pwede maging tindero ng asin kung walang matapang na personalidad. Pumasok siya sa batika at tinanong kung may gamot para i-restore ang MP. Sagot ng mga ngalakal, wala siyang ganitong mamahaling gamot, nagbebenta lamang siya ng healing potion. Tinanong ni Allen kung meron siyang Muller's flower. Sagot ng lalaki, wala, at kahit meron, hindi niya ito ibebenta. Nagtanong siya kung iyon ba ang bulaklak na binili ni Jera. Kinumpirma ng lalaki, at sinabi pa na palaging pumapasok si Jera sa tindahan para sa pinakamahal na gamot. Dagdag pa niya, napakatalino nito, palaging humihingi ng pinakamurang produkto, nag-alok ng 3 ginto at humiling pang bayaran mamaya. Aniya, mas matyaga raw siya kaysa batang nasa candy shop. Nagpa siya si Allen na magbigay ng regalo sa lalaki. Tinanong niya kung gusto ba nitong ipagpalit sa iba. Sumagot si Allen na hindi, bilang pasasalamat lamang, dahil sa pagbenta ng halamang iyon ay nailigtas niya ang buhay ng kanyang ama. Pag-alis niya, nakatagpo siya ng isang batang lalaki na nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa mga produkto sa tindahan ng ama nito. Sumagot si Allen na wala lang at bumaling, ngunit biglang inatake siya. Hinugot niya ang espada at tumakbo ang bata. Ngunit bumalik ito na may dala ring espada. Madali itong naiiwasan ni Allen, at napagtanto niyang walang espesyal ang batang iyon, mas mahina pa ito kaysa sa kanyang kaibigan. Ilang araw ang lumipas, umuwi ang ama at ipinaliwanag na nais silang kausapin ng chief. Ayon sa lalaki, gusto ng chief na dagdagan ang bilang ng mga boar na ihahatid sa Baron sa 10 hanggang 15. Kaya ngayong taon, nais nilang tumulong ang karaniwang tao. Naiinis ang ina dahil sugatan ng asawa. Ipinaliwanag ng ama na direkta itong utos ng Baron, at kung hindi susunod, kukuha sila ng karagdagang lingkod mula sa ibang rehiyon. Naiintindihan ni Allen na kung mangyari iyon, mawawala pa ang kanilang lupain. Dagdag pa, maaaring maaga ang lupa ng mga lingkod na hindi marunong mangaso, na magbabago ng buong kalikasan ng nayon ni Corina. Mas malala pa, sa susunod na taon gusto nilang mangaso ng 20 boar, kaya ang tanging paraan ay dagdagan ang araw ng pangangaso sa bawat 2 araw. Ipinaliwanag ni Allen na kung paramihin pa ang mga taong nagtatrabaho, patuloy silang masusugatan at sa paglipas ng taon, magiging imposibleng tapusin ang gawain. Ang magiging solusyon ay ang pag-recruit ng bagong miyembro. Alam ng ama na totoo ito. Tinanong siya kung mas mabuti bang payagan ng mga karaniwang tao na tumulong.
Sumagot si Allen ng oo. Aniya ng tiyuhin, wala raw silbi ang mga iyon kundi pabigat lamang. Ipinaliwanag ni Allen na kailangan niyang gawa ng paraan para maging kapaki-pakinabang ang lahat. Bukod pa rito, taglay niya ang karunungang ipinagkaloob sa kanya. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa harap ng isang base. Dinala ni Roden si Allen upang makipagkita sa iba pang mangangaso at ipinaalam na nais niyang gamitin ang isa sa hunting strategies ni Allen sa araw na iyon. Ngunit nilinaw niyang panunood lang si Allen sa araw na iyon, kaya hindi siya lalaban. Pumayag si Allen sa ayos na ito, ngunit medyo nadismaya dahil inaasahan niyang makipaglaban at mag-level up. Hindi umatras si Roden, kaya nagpasya na lang si Allen na tanggapin ang sitwasyon. Ang pinakamahalaga sa paglalakbay na ito ay maasa ang mga baguhan upang kaya nilang pangasiwaan ang sarili. Ayaw ni Roden na maulit ang nangyari noong nakaraang pagkakataon. Tungkol sa nakaraan, lumapit ang batang responsable sa pagkasugat ni Roden upang humingi ng paumanhin. Sinabi niya kay Roden na kung may masamang mangyari, hindi na niya kailangang ilagay ang sarili sa panganib para lang protektahan siya. Sagot ni Roden, kailangan lang niyang gampanan ang kanyang tungkulin, at kung magagawa niya iyon, sana'y walang masamang mangyari. Sa gayon, lumabas ang pangkat ng mangangaso papasok sa kagubatan upang hanapin ang kanilang biktima. Ito ang unang pagkakataon na pinayagang lumabas ni Allen sa pader ng nayon patungo sa gubat, kaya labis ang kanyang kasiyahan. Pagdating sa kagubatan, pinaalala ni Gerda ang plano at inutusan silang pumwesto. Ilan sa mga baguhan ang ginawang pain upang akitin ang baboy ramo. Nang tumakbo ang baboy mula sa palumpong, sinalubong ito ni Gerda at ng kanyang squad. Matapos nilang matagumpay na mapabagsak ang baboy ramo, dumating si Roden at ang iba pang mangangaso mula sa gilid at paulit-ulit itong sinaksak. Ito ang estratehiyang ginagamit ni Roden at ng kanyang grupo sa nakaraang 10 taon. Ngunit hindi ito gaanong epektibo sa mga baguhang walang disiplina, kaya iminungkahi ni Allen ang kaunting pagbabago. Habang siya at ang iba pa ang gagawa ng karamihan sa trabaho para pabagsakin ang baboy, mananatili ang mga baguhan sa gilid upang hindi makasagabal. At kapag dumating ang tamang sandali, utos ni Allen na sabay nilang saksakin ang baboy kasama ng grupo. Sa sistema ng experience sa mundong ito, kailangan lang makapinsala ng kaunti sa baboy upang makakuha ng XP. Kaya makakatulong ito sa kanilang pag-level up. Sumunod ang mga bata sa tagubili ni Allen, at nang mapabagsak ang baboy, naramdaman nila ang biglaang pag-agos ng lakas sa kanilang katawan, ibig sabihin, nakapasa sila sa trial ng mga Diyos, o sa madaling sabi, nag-level up sila. Tuwa si Allen dahil nagtagumpay ang kanyang plano. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nakuha ang libreng XP dahil wala siyang tinamaan sa baboy. Kinabukasan, naroon si Allen sa balon kasama ang ilang mas nakatatandang mangangaso nang marinig niya na isa sa kanila ay nakatuon sa pagputol ng karne kaysa mangaso, dahil buntis ang asawa at nais niyang maging maingat. Dahil dito, humiling si Allen ng kaunting pabor. Pinakita niya sa lalaki ang set ng older errands na kamakailan lamang niyang nahuli at dinala sa kanilang bahay. Namangha ang lalaki na isang batang tulad ni Allen ay nakahuli ng napakaraming ibon, ngunit ipinaliwanag ni Allen na may kaunting problema siya. Hindi niya kayang ipamutol ang lahat ng ibon mag-isa, kaya umaasa siyang tutulungan siya ng lalaki. Bilang kapalit, handa si Allen na magbigay ng 2 bungkus ng karne bawat ibong mapamutol. Masayang pumayag ang lalaki dahil napakagandang kasunduan ito para sa kanya. Ngunit tinanong niya si Allen kung sigurado ba siyang okay lang na ibigay ang labis na karne bilang bayad. Tiniyak ni Allen na ayos lang ito. Ang dahilan, ang mga ibong ito ay hindi bahagi ng pagkain ng pamilya. Nahuli ni Allen ang mga ibon para maibenta at kumita ng 50 ginto, kailangan niya upang itaas ang antas ng kanyang pamilya. Pagkaraan ng araw, bumalik si Allen sa gubat kasama ang pangkat ng mangangaso, ngayon may ilang dagdag na baguhan. Plano nilang palawakin ang grupo hanggang sapat na ang tao upang magkaroon ng 2 pangkat at manghuli ng doble sa baboy gaya ng gusto ng Baron. Ngunit medyo curious pa rin si Allen kung bakit interesado ang Baron na dagdagan ang bilang ng baboy, dahil wala namang kakulangan sa pagkain. Biglang tumakbo ang isang baboy mula sa gubat. Naghanda ang lahat ng mangangaso. Kagaya ng nakaraan, matapos mapabagsak ang baboy, tinawag ang mga baguhan para isama sa pinal na suntok. Tulad ng dati, nag-level up ang mga baguhan dahil sa libreng XP.
Salamat sa mabilis na pag-iisip ni Allen, siya rin ay nakinabang mula sa panalo. Kailangan lang ni Allen na ipadala ang isa sa kanyang grasshoppers at hayaang madurage ito ng baboy, para teknikal na maging kalahok siya sa labanan. At nagtagumpay ito ayon sa kanyang plano, nakaabot siya sa level 3. Ngunit medyo may guilt siya sa pagsasakripisyo ng isa sa kanyang summons. 3 buwan ang lumipas, inimbitahan sina Allen at ang iba sa mansyon ng chief upang ipagdiwang ang pagsisimula ng bagong taon. Pagkatapos ng kasiyahan, naglakad pa uwi sina Allen at Krina. Masaya si Krina dahil nakakuha sila ng maraming libreng candy. Ngunit inisip ni Allen na ito ay parangal lang sa pagtupad ng 15 borkota. Pagdating sa bahay, nagtagpo sila sa kanilang pamilya para sa sariling pagdiriwang ng bagong taon. Habang nagkakasalo, pinuri ni Roden si Allen sa kanyang matalinong plano na ligtas na maisama ang mga baguhan sa pangkat ng mga ngaso. Dahil dito, wala silang magiging problema sa pagtupad ng 20 borkota sa susunod na taon. Habang nag-uusap, napansin ni Gerda ang isang bote sa likod ni Allen. Tinanong niya kung ano iyon, at ipinaliwanag ni Allen na ito ay alak na regalo mula sa chief. Labis ang tuwa ni Gerda at Roden dahil matagal na nilang inaasam ang makainom. Ngunit pinaalala ni Allen na ang bote ay personal na ibinigay sa kanya, kaya hindi nila ito makukuha kung hindi niya papayagan. Bahagi ito ng kanyang plano para mapapayag siyang lumaban sa pangangaso. Kaya sinabi niya, ibibigay lang niya ito kung matatalo nila siya sa isang laro. Sobrang sabik sina Roden at Gerda sa alak, kaya pumayag sila sa kondisyon ni Allen at tinanong kung anong laro ang gusto niyang laruin. Sumagot si Allen na arm wrestle ang gusto niya. Pumayag sina Gerda at Roden. Bago magsimula ang laro, tinanong ni Allen kung ano ang ibibigay nila sa kanya kapag nanalo siya, dahil kailangan niya ng gantimpala para sa kanyang pagsisikap. Napansin ni Roden na may plano na si Allen, kaya sinabi niya na sabihin na lang niya. Dito ipinaliwanag ni Allen na gusto lang niya na payagan siyang lumaban sa mga susunod na pangangaso. Hindi gusto ni Roden ang ideya, pero wala siyang nakikitang masama sa paglahok dahil sigurado siya na mananalo siya. Kaya naghanda sina Roden at Gerda para sa arm wrestling kay Allen. Unang kalaban si Gerda, at tila kampante siya na hindi siya matatalo sa lakas ng isang 7 taong gulang. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, napuno ni Allen ang lahat ng strength buff ng kanyang summons. Nang magsimula ang laban, pantay niya agad ang lakas ni Gerda at kalaunan ay napalupig siya. Hindi makapaniwala si Gerda sa pagkatalo, ngunit medyo inaasahan ito ni Roden dahil sa lahat ng kahangahangang nagagawa ni Allen kamakailan. Gayunpaman, kampante siya na hindi matatalo siya ni Allen tulad ng nangyari kay Gerda. Pagkatapos ng maikling pahinga, nakipaglock si Roden kay Allen. Kagaya ng laban kay Gerda, pantay muna ni Allen ang lakas ni Roden sa umpisa. Ngunit sa pagkakataong ito, natalo si Allen dahil nalupig siya. Iniisip niya na marahil nasa D-rank ang lakas ni Gerda, kaya ang kay Roden ay maaaring nasa C-rank, kaya makatwiran lang na hindi siya nanalo. Tulad ng ipinangako, ibinigay niya ang alak, ngunit ipinangako rin niya sa sarili na magiging sapat ang lakas niya balang araw para talunin si Roden. Paglipas ng taon, muling na-level up ni Allen ang kanyang summoning skills, at ngayon may access na siya sa maraming E-rank summons. Kailangan pa rin niyang mag-eksperimento upang malaman ang kakayahan ng bawat isa, ngunit sapat ang kanyang MP para sa ilang pagsubok. Ang level ng buffs mula sa E-rank summons ay tiyak na mas malakas kaysa sa rank ones, kaya tiyak na kayanan niyang talunin si Roden sa arm wrestling. Bago siya makaalis upang hamanin ng ama, napansin niya ang bagong feature sa kanyang grimoire, storage. Tinap niya ang icon at bumukas ang grimoire sa pahina na may itim na parisukat, kaya inisip niyang ito na siguro ang storage skill. Sinubukan niyang itapon ng isang bato sa loob para sukatin ang lalim. Ngunit matapos itapon ang bato, hindi niya narinig itong tumama sa ilalim. Inabot niya ang kamay upang maramdaman ang loob ng storage space. Habang ginagawa ito, nakakita siya ng mental na larawan ng bato na itinapon niya. Kaya naisip niyang subukan pang itapon ng iba pang bagay sa loob. At sa madaling sabi, hanggang sa kasya sa bakana ng libro, walang limitasyon kung gaano karami ang kayang itago ng storage. Ngunit tila sobra ito para maging isang simpleng skill na nakuha niya. Kaya maraming katanungan si Allen. Pagkatapos ng lahat, ang infinite storage ay top tier na kakayahan,
kaya duda siya na ipamigay ito ng developers ng walang dahilan. Kadalasan, kapag nakatanggap ka ng kapaki-pakinabang na item o skill, iyon ay dahil kailangan mo itong gamitin sa malapit na hinaharap. Kaya kailangan malaman ni Allen kung ano ang tamang gamit ng storage. Bukod dito, gusto rin niyang subukan ang kanyang bagong E-rank summons. Sinubukan niyang tawagin ang isa, ngunit walang nangyari. Nagulat si Allen dahil sigurado siyang sapat ang MP niya, ngunit ipinaalam ng system na kailangan niya ng E-rank magic stones upang makatawag ng E-rank monster. Hindi niya alam na kailangan pala ng magic stones, ngunit swerte niya, may nakatago siyang stash ng magic stones mula sa pagpatay ng ilang rabbit monsters sa paligid ng nayon. Pagkatapos makuha ang mga ito, lumabas siya at sinubukang tawagin muli ang E-rank insect, ngunit hindi pa rin gumana. Dito niya naalala ang storage space at nagpa siya na ihagis ang magic stones doon para ma-activate ang summon. At epektibo ito, kaya nakapag-summon si Allen ng isang magandang paru-paro, kahit na mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Biglang lumapit si Allen's ina para silipin siya. Alam niyang kinatakot siya sa mga insekto, kaya ayaw niyang malaman kung ano ang mangyayari kung makita niya ang higanteng paru-paro. Pinagtakpan niya ito sa likod habang nag-iimbento ng dahilan para hindi siya maghinala. Nagpa siya siyang lumabas sa bukid para subukan ang susunod niyang summon, at mabuti na ginawa niya ito dahil lumabas ang saber-tooth tiger, na sobrang nakakatakot sa personal. Sinubukan niyang i-fuse ang paru-paro at ang tiger para makita ang resulta, ngunit walang nangyari. Pagkatapos, nagdagdag siya ng ilang magic stones sa storage, at tila gumana ito, ngunit kailangan niya ng mas maraming magic stones para sa mga susunod na summons. Pagdating ng gabi, habang kumakain, tinanong niya si Roden kung may natitirang rabbit monsters sa nayon. Sinabi ni Roden na wala na ang lahat ng kuneho, dahil naghukay sila ng kanal sa paligid ng nayon ilang taon na ang nakalipas para maalis ang karamihan nito, dahil delikado sa mga bata. Kung wala ng kuneho, kailangan ni Allen ng ibang paraan para makakuha ng magic stones. Kinabukasan, sa training, tinanong niya si Palomes tungkol sa magic stones. Ipinaliwanag nito na karamihan ay ginagamit para paandarin ang magic items, at ang E-rank stones ay halos walang silbi, kaya karaniwan lang silang makita na nakakalat sa paligid. Hindi pa naiisip ni Allen na maaari pala niyang makita ang mga magic stones sa lupa. Ngunit ngayong alam na niya, marami na siyang kolektahin. Ilang sandali lang, nakalikom na si Allen ng sapat na magic stones para ma-unlock lahat ng bagong summons niya. Na-imagine na niya kung gaano siya magiging malakas habang patuloy na umuunlad, dahil ang kanyang summon ability ay kaya niyang punan lahat ng posisyon ng isang karaniwang party mag-isa. Kaya, sa dami ng mga halimaw sa kanyang kontrol, siya ay magiging hindi mapipigilan.